sa patuloy na panawagan na financial transparency sa mga donasyong nakalap matapos ang Lapu-Lapu Day tragedy. Ipinaliwanag ng United Way BC kung paano nakarating sa desisyon na ipamahagi bilang grants ang nakalap na pondo. May paalala naman sa grupong Filipino BC hinggil sa pinaplano nitong Lapu-Lapu Day of Togetherness sa Abril. Ang report mula kay Rhea Santos. I know everyone was quite in shock, but a lot of these organizations that reached out and put their hand up to apply for the money, okay, they had all these healing circles and, but there's a lot of people who currently can't walk, who are still healing physically, that we as a family are going out of pocket. Nabali ang kanang binti at nawala ng katuwang sa buhay. Yan ang hinaharap ng Lapu-Lapu Day tragedy survivor na si Blaine Redlac. Kinuha rin ng trahedya ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang kuya AJ patuloy pa ring lumalaban para makarecover. A lot of, like I said, separate battles going on. From just my physical healing to my mental healing, and just these organizations not just being truthful at the end of the day. Matapos ang ilang revelasyon na di raw nakarating ang karampatang tulong at suporta sa mga direktang naapektuhan ng trahedya noong isang taon, ibinahagi rin ni Redlac ang tulong na kanyang tinanggap mula sa grupong Filipino BC. Higit $2 milyong ang nakalap na pondo ng Kapwa Strong Fund ng Filipino BC at United Way BC. Some gift cards is all I can think of, a couple $100. Sa pahayag na ipinadala sa Omni News, nanindigan ang United Way BC na 100% ng nalikom na donasyon ay napunta para suportahan ang komunidad. Nagkaroon daw ng isang granting committee na binuo ng staff ng United Way BC at mga leader ng komunidad na siyang nag-review ng mga nag-apply ng grant. Imbes na direktang ibigay ang pera sa mga apektadong individual, sa simula pa lamang daw, sinabi na nila na ang pondo ay ilalagay sa service-based assistance, gaya ng counseling, trauma services, culturally informed mental health care, basic needs support at mga aktibidad tungo sa paghilom ng komunidad. Nagsabi raw ang mga local leaders kasamang ilang miyembro ng Filipino community kung ano ang kailangan nila matapos ang trahedya. At ito raw ang dahilan sa likod ng desisyon sa pagbibigay ng Kapwa Strong Fund bilang grants. Galing daw ang gabay mula sa Filipino community dahil mas alam nila kung paano susuportahan ang pagbangon at paghilom ng komunidad. There's huge gaps there that Filipino needs to address, and they've been really dodgy about their answers. So that should actually take precedence over any event. Nagsalita naman ang gumawa ng petisyon na nananawagan na ipagpaliban muna ang naunang Lapu-Lapu Day 2026 Festival ng Filipino BC. Higit 1,000 na ang lumagda sa petisyon. Magandang compromise raw ang pagbabago na ginawa ng grupo nang gawin itong isang araw na pagtitipon para magnilay at maghilom ang komunidad. Pero may paalala si Hidalgo. This is something that I am willing to accept, but that being said, they really should recognize what the victims want, right? So the survivors, if the survivors are saying pause it completely, they should address that, regardless of what our petition says, because these are the people who matter most. Sa pahayag na ipinadala sa Omni News ni Redlac, base raw sa kanilang meeting sa Filipino BC, idiniin daw nila ang kagustuhan na huwag mag-organisa ng anumang event. Di raw sila ang nararapat na grupo para mag-organisa ng anumang plano para alalahanin ang trahedya sa gitna ng marami pang tanong. So yun lang naman ang namin eh. Yun lang ang hinihiling namin. Alalahanin na lang muna yung mga victim na nawala at saka yung mga nasaktan. We're not asking for postpone the Lapu-Lapu event for all these years, but it's just only for this year. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.